Pati ang mga kaibigan ni Mary Jane Veloso sa Indonesia nanawagan na rin kay Pangulong Bongbong Marcos na bigyan siya ng clemency. Ang sagot dyan ni PBBM sa Frontline Report ni Rainiel Pawid. Mahigpit na yakap ang ibinigay ni Mary Jane Veloso sa kanyang mga naging kaibigang Indonesian bago siya tumulak ng Pilipinas nitong Miyerkules. Ang naturang non-government organization na Kabarbumi ang tumulong kay Mary Jane habang siya'y nasa piitan sa Indonesia. We are happy after more than 10 years. She can going home. This is actually her dream. In the poem that she write, she has a dream to going home. Ibinahagi nga sa atin ng grupo ang ilang larawan tuwing bibisita ang pamilya Veloso sa Indonesia. May ilang larawan din si Mary Jane habang gumagawa ng batik o disenyo sa tela habang nasa kulungan. Ang kanyang disenyo na paru-paro, simbolo raw ng kanyang kalayaan. This really talented woman. She play volleyball. Before leaving the last question to the prison in Jakarta, and then she can play keyboard. She can play guitar. Panawagan ng grupo kay Pangulong Bongbong Marcos bigyan ng clemency si Mary Jane dahil biktima lang siya ng human trafficking. Yan din ang panawagan ng iba't ibang grupo na nagtipon-tipon kanina sa Baclaran Church. Si Mary Jane naman muling dinepensahan ng sarili. Clemency, Mapawalang sala? mapawalang sala. Okay, bakit? Okay, sige. Kasi wala akong kasalanan. Pero kay PBBM na nanggaling, kailangan munang pag-aralan yan. Malayo pa tayo doon. We still have to have a look at really what her status is, and we will leave it to the legal judgment of our legal experts to determine whether the provision of clemency is appropriate. Wala namang condition ang binigay ng Indonesia, so it's really up to us. Ayon sa Department of Justice, hindi pwedeng madaliin ang pagbibigay ng clemency dahil daraan pa ito sa Board of Pardons and Parole. Kailangan po magkaroon ng rekomendasyon ang Board of Pardons and Parole na i-elevate po sa ating Pangulo bago po siya makapag-grant ng executive clemency or pardon. Matagal na proseso po yan. Pag-aaralan naman daw ng DOJ kung kwalipikado si Mary Jane na makakuha ng Good Conduct Time Allowance o GCTA para tuluyan siyang makalaya. Sa ngayon, 2 buwang mananatili si Mary Jane sa Correctional Institution for Women bago ilipat sa maximum security. Nagbabalita mula sa Frontline, Rainiel Pawid, News 5. Mga kapatid, may Los Baños po. Huwag magpahuli sa mga balita at impormasyong dapat ninyong malaman. Para sa mas malawak na balitaan at diskusyon, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.